2,500 piso. Ang mga salitang yon ay tumama kay Mateo Flores na parang malakas na sampal sa mukha. Mas masakit pa sa pagod na nararamdaman niya mula sa maghapong pagbubuhat ng semento sa ilalim ng araw. Napatingin siya sa glass display. Nandoon ang cake. Hindi lang basta cake, kundi isang kastilyo na kulay rosas, kumpleto sa mga toring gawa sa asukal at isang maliit na prinsesa sa gitna. Ang pangarap ni Luna. Ang kaisa-isang hiling ng kanyang anak para sa ikapitong kaarawan nito. Kaninang umaga lang, bago siya pumasok sa construction site, niyakap siya nito ng mahigpit. Tatay, yung princess cake ko po ha? Bulong nito. Ang mga matay nagniningning sa pag-asa. Oo naman, anak, sagot niya. Hinalikan ito sa noo. Ang pinakamagandang princess cake para sa nag-iisang prinsesa ni tatay. Isang pangakong ngayon ay nagiging abo sa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim, pilit na nilulunok ang bara ng hiya sa kanyang lalamunan. Miss, pasensya na. Pwede bang paki-cancel na lang muna? Tumaas ang kilay ng kahera. Sure ka, sir. Kayo po ang unang nagpa-reserve nito. Special order po ito. Ramdam ni Mateo ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa likuran. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Oo, miss. May kailangan lang akong unahin. Babalikan ko na lang. Isang kasinungalingan. Alam niyang walang babalikan. Ang laman ng kanyang wallet ay kulang-kulang 1,000. Ang pinagpaguran niya sa loob ng 2 araw. Tumalikod na siya. Handa nang lisanin ang lugar na puno ng matamis na amoy ng kabiguan. Nang isang mahinahong boses ang pumigil sa kanya. Excuse me. Napalingon si Mateo. Isang babae ang nakatayo sa kanyang tabi. Mukha itong hindi nabibilang sa lugar na iyon o sa kahit saang lugar na madalas puntahan ni Mateo. Ang suot nitong puting blazer ay mukhang mas mahal pa sa isang buwang upa niya. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay may ekspresyong mahirap basahin. Bibilin ko na, sabi ng babae. Nakatingin hindi sa kanya, kundi sa kahera. Idagdag mo na sa babayaran ko. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong sabi mo? Humarap sa kanya ang babae at sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga mata nito. May bahid ng lungkot, pero mayroon ding pag-unawa. Para sa anak mo, simpleng sabi nito. Birthday gift ko na sa kanya. Umigting ang panga ni Mateo. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Isang bagay ang kahirapan, pero ibang usapan ng awa. Lalo na mula sa isang estranghero. Wag na po, ma'am, mariin niyang sabi. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Salamat na lang. Hindi kami tumatanggap ng limos. Bahagyang nagulat ang babae sa kanyang sinabi. Hindi ito limos. Mahinahon nitong sagot. Tulon, kaya ko pong buhayin ang anak ko. Putol niya rito. Ang bawat salita ay may bigat ng kanyang pride. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito. Mabilis siyang lumabas ng bake shop. Dala-dala ang kahihiyan at galit. Galit sa babae, galit sa mundo. Pero higit sa lahat, galit sa sarili niya. Sa paglalakad pa uwi, dumaan siya sa isang maliit na panaderya sa kanto. Pumasok siya at bumili ng isang maliit na cupcake na may isang kandila sa ibabaw. 10 piso. Iyon lang ang kaya niya. Pagdating niya sa kanilang maliit na inuupahang kwarto, nadatnan niyang naghihintay si Luna sa may pintuan. Tatay, yung cake ko po. Ngumiti si Mateo. Isang nangiting pilit na pilit. Itinaas niya ang maliit na supot. Surprise! Nawala ang nangiti sa mukha ni Luna nang makita ang cupcake. Pero 1 segundo lang iyon. Agad itong napalitan ng isang matamis na ngangiti. Wow, ang cute naman po, tatay. Paborito ko to. Kinuha nito ang cupcake at niyakap siya ng mahigpit. Salamat po, tatay. You're the best. Sa mga sandaling iyon, habang yakap-yakap ang kanyang anak,
Naramdaman ni Mateo ang pinakamatinding sakit. Ang sakit ng pagiging isang ama na hindi maibigay ang pangarap ng sarili niyang anak. Hinintay niyang makatulog si Luna bago siya naupo sa isang lumang silya. Kinuha niya ang kanyang wallet para bilangin kung may matitira pa para sa bigas bukas. Pagkatapos ay dinukot niya ang lahat ng laman ng kanyang bulsa, mga barya, isang resibo, at isang maliit na puting card ang nahulog sa sahig. Pinulot niya ito, gawa sa makapal at mamahaling papel. Ang mga letrang nakaukit dito ay kulay ginto. Carolina Sandoval, Chief Executive Officer, Sandoval Corporation, na patitig si Mateo sa pangalan. Sandoval Corporation, ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong bansa. Paanong napunta ito sa bulsa niya? Hindi niya namalayang may naglagay nito. Ang babae kanina. Hawak-hawak ang card. Naramdaman ni Mateo ang isang kakaibang kaba. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, ang maliit na piraso ng papel na yon ay simula ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na maaaring magpabago sa lahat. Ang marangyang tunog ng elevator ay huminto sa penthouse floor. Isang mahinang ding ang tanging umalingaw-ngaw sa katahimikan. Pagbukas ng pinto, bumungad kay Carolina Sandoval ang isang malawak na espasyo. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol. Ang mga muebles ay disenyo ng mga sikat na artist. At ang dingding na gawa sa salamin ay nagpapakita ng nagniningning na tanawin ng buong syudad. Maganda, perpekto, at sobrang tahimik. Ang tanging maririnig ay ang pag-click ng kanyang mga takong habang naglalakad siya papasok. Inihagis niya ang kanyang mamahaling bag sa isang sopa at kinalas ang pagkakatali ng kanyang buhok. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang libu-libong ilaw sa ibaba. Ang bawat ilaw ay isang bahay, isang kwento, isang buhay. Pero mula sa kanyang tureng kristal, lahat ng iyon ay malayo. Insignifikante, hindi tulad ng lalaki kanina sa bake shop. Pumikit si Carolina at muling naalala ang eksena, ang pagod sa mukha nito. Ang bahagyang dumi sa kanyang mga braso na nagpapakitang galing ito sa isang mabigat na trabaho. At higit sa lahat, ang mga mata nito. Mayroong determinasyon sa mga matang yon. At pride. Isang klase ng pride na hindi pa niya nakikita kailanman sa mga lalaking nakakasalamuhan niya sa kanyang mundo. Mga lalaking handang ibenta ang kanilang kaluluwa para sa isang kontrata. Hindi kami tumatanggap ng limos. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi siya nainis. Sa katunayan, humanga siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang taong tumingin sa kanya at hindi nakita ang CEO ng Sandoval Corporation. Ang nakita nito ay isang mayaman na babaeng sinusubukang bilhin ang kanyang dignidad at tinanggihan siya nito. Ang pag-iisip na yon ay nagdala ng isang kakatwang ngiti sa kanyang mga labi. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, sinira ang katahimikan ng gabi. Nakita niya ang pangalan sa screen, Dad. Pumuntong hininga siya bago sumagot. Hello, Dad. Carolina, isang malamig at makapangyarihang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Walang pagbati, diretso sa punto, gaya ng dati. Huwag mong kalimutan ang dinner natin kasama ang mga De Villa bukas. Napahilot si Carolina sa kanyang sentido. I remember, Dad. Siguraduhin mong nandoon ka. Si Franco ay kanina pa tumatawag sa akin. This partnership is crucial. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikasisira nito. I won't. Walang ganang sagot ni Carolina. Good. Mag-ayos ka. Behave like a Sandoval. Ibinabana ng kanyang ama ang tawag. Hindi man lang ito nagtanong kung kumusta na siya. Ibinagsak ni Carolina ang sarili sa sopa. Ito ang buhay niya. Isang serye ng mga business meeting, mga pekeng ngiti, at mga obligasyong hindi niya pinili. Pagod na siya. Muli, bumalik sa isip niya ang lalaki, si Mateo. Narinig niyang tinawag siya ng kahera sa pangalang iyon. Isang simpleng pangalan para sa isang simpleng tao na may paninindigang hindi simple,
May kung anong nag-udyok sa kanya. Kinuha niya ulit ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang executive assistant. Ana? Good evening? Good evening po, ma'am. May kailangan po ba kayo? Meron. I need you to find someone for me, sabi ni Carolina. Pilit na pinapanatiling professional ang kanyang boses. Sige po, ma'am. Sino po? Hindi ko alam ang buong pangalan niya. Ang alam ko lang, Mateo ang pangalan niya. Nagpunta siya kaninang hapon sa Le Sucre Bake Shop sa Makati. Narinig niya ang pagtipa ni Ana sa keyboard. Okay po, ma'am. May iba pa po bang detalye? Wala na, sabi ni Carolina. And Ana, do it discreetly. Ayokong may makaalam. Gusto ko lang malaman kung saan siya nagtatrabaho. Masusunod po, ma'am. I'll get back to you as soon as possible. Pagkatapos ng tawag, sinubukan ni Carolinang magbukas ng laptop para magtrabaho, pero hindi niya magawa. Ang isip niya ay lumilipad. Ano ba ang ginagawa niya? Bakit niya hinahanap ang lalaking iyon? Dahil ba sa awa? O dahil sa pagka-curious? O dahil sa loob ng ilang minutong pagtatagpo nila, naramdaman niya ang isang bagay na totoo. Ilang oras ang lumipas. Malapit nang maghating gabi nang biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Ana. Binuksan niya ito at ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Ma'am, nahanap ko na po siya. Mateo Flores, isa siyang construction worker sa isa sa mga kasalukuyang proyekto. Natin. Napatitig si Carolina sa screen. Mateo Flores, nagtatrabaho para sa kanya. Bigla, ang malawak na syudad sa labas ng kanyang bintana ay parang lumitnang kaunti. Kinabukasan, ang init ng sikat ng araw ay kasing tindi ng galit na nararamdaman pa rin ni Mateo sa kanyang sarili. Ang bawat pagpalo ng martilyo, bawat pagbuhat ng hollow block ay isang paraan para ilabas ang kanyang inis. Pinilit niyang ibaon sa likod ng kanyang isipan ang nangyari sa bake shop. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang kumita. Para kay Luna, iyon lang ang mahalaga. Uy, Mateo, tingnan niyo. Sigaw ng isa sa kanyang mga kasamahan mula sa itaas ng scaffolding. May grasya galing sa langit. Napatingala si Mateo at ang iba pang mga trabahador. Isang makintab na itim na kotse, isang modelong sa pelikula lang nila nakikita. Ang dahan-dahang pumarada sa tabi ng construction site. Ang alikabok ng semento ay tila nahihiyang dumikit sa perpektong pintura nito. Bumaba ang kanilang foreman, si Mang Tony, na nagkakamot ng ulo. Sino naman kaya yan? Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang babae mula sa bake shop, si Carolina Sandoval. Natigilan si Mateo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Anong ginagawa niya dito? Paano niya nalaman? Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isipan, kasama ang isang pamilyar na pakiramdam. Pag-aalinlangan. Ang mga kasamahan niya ay nagsimulang magbulungan. Wow, ang ganda. Artista ba yan? Teka, di ba yan yung may-ari ng Sandoval Corporation? Si Ma'am CEO. Lalong kumunot ang noo ni Mateo. CEO, dito? Sa gitna ng putik at semento? Lumapit si Carolina kay Mang Tony. May kasama itong assistant na bitbit ang ilang malalaking paper bag. Ngumiti si Carolina. Isang nangiting tila hindi sanay sa tirik na araw. Good morning po. Nandito lang ako para sa isang mabilis na site inspection, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng ingay sa paligid. At nagdala na rin ako ng pananghalian para sa lahat, para pampagana. Binuksan ng assistant ang mga paper bag. Ang amoy ng masarap na pagkain, fried chicken, spaghetti at iba pa mula sa isang kilalang restaurant ay kumalat sa hangin. Naku ma'am, nag-abala pa po kayo, sabi ni Mang Tony, halatang hindi alam ang gagawin. Ngumiti lang si Carolina. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay hindi nakatingin kay Mang Tony. Ang mga ito ay naghahanap. At natagpuan siya nito.
Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Umiwas agad ng tingin si Mateo at nagkunwaring abala sa kanyang ginagawa. Pero ramdam niya ang bawat hakbang nito palapit sa kanya. "Hi!" sabi ni Carolina nang makalapit ito. Hindi sumagot si Mateo. Nagpatuloy lang siya sa pag-aayos ng mga bakal. "Mateo, di ba?" Pagpapatuloy nito. "I'm Carolina." Alam ko, tipid niyang sagot, hindi pa rin tumitingin. "Look, about what happened yesterday, I'm sorry kung na-offend kita." Ibinaba ni Mateo ang kanyang mga gamit at sa wakas ay hinarap ito. "Bakit ka nandito, ma'am?" Tanong niya. Ang ma'am ay idiniin niya para iparamdam ang distansya sa pagitan nilang dalawa. "Gusto ko lang siguraduhin na okay ka lang," sabi nito. Ang boses ay bahagyang nanghina. "At si Luna?" Nang marinig ang pangalan ng kanyang anak, bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Mateo. "Okay lang kami." Nagustuhan ba niya yung birthday niya? Naalala ni Mateo ang cupcake, ang pilit na ngiti, ang sakit sa kanyang dibdib. Oo, masaya siya. Tumango si Carolina. Tumingin ito sa paligid, tila hindi komportable sa magulong lugar. Pagkatapos ay may kinuha ito sa kanyang bulsa. Ang kanyang cellphone. "Gusto mo bang makita ang aso ko?" Bigla niyang tanong. Isang tanong na sobrang simple at ordinaryo. Ipinakita niya kay Mateo ang screen. Isang maliit na golden retriever ang nakatingin sa kamera. Ang dila ay nakalabas. Sio Pao ang pangalan niya. Sa kabila ng kanyang pag-iingat, hindi napigilan ni Mateo na mapangiti ng bahagya. Cute! Mahilig din ba sa aso si Luna? Doon, nagsimulang gumuho ang pader na itinayo ni Mateo. Nagsimula siya ng magkwento tungkol kay Luna, tungkol sa kung gaano ito katalino sa eskwela, tungkol sa pangarap nitong maging isang guro. At habang nagsasalita siya, nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Carolina. Nakikinig ito. Totoong nakikinig. Sa isang saglit, nakalimutan niya kung sino ito at kung sino siya. Sila ay dalawang taong nag-uusap lang. Biglang tumunog ang cellphone ni Carolina. Tiningnan niya ito at ang nangiti sa kanyang muka ay biglang naglaho. Naging tensyado ang kanyang itsura. "Excuse me," sabi niya at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. "Yes, Dad?" "No. It's a surprise inspection. Of course I know what I'm doing." Narinig ni Mateo ang pagbabago sa tono nito. Ang dating mainit na boses ay naging malamig at formal. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang tawag at humarap ulit sa kanya. Pero iba na. Ang Carolina na kaharap niya ngayon ay ang CEO na ulit. "I have to go," mabilis niyang sabi. "May bigla ang meeting. Enjoy your lunch." Tumalikod na ito at naglakad pabalik sa kanyang kotse nang hindi na muling lumilingon. Naiwan si Mateo na nakatayo, naguguluhan. Ano ang nangyari? Sino ang tumawag? Ang pakiramdam ng pag-alala ay biglang pumalit sa kaunting kilig na naramdaman niya kanina. Gabi na nang makauwi si Mateo. Pagkatapos niyang patulugin si Luna, naupo siya sa labas ng kanilang pinto para magpahangin. Ang pag-uusap nila ni Carolina ay bumabagabag pa rin sa kanya. Biglang nag-vibrate ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello?" Walang sumagot sa simula. Tanging ang nakakabinging katahimikan. "Hello? Sino to?" Ulit niya. Pagkatapos ay isang boses ng lalaki ang nagsalita. Malamig, makapangyarihan, at puno ng pagbabanta. "Makipagkita ka sa akin," sabi ng boses. "Huwag mo nang hahayaang ang anak ko pa ang lumapit sa'yo." Hindi na hinintay ni Carolina na ipagbukas pa siya ng pinto. Bumaba siya mula sa kanyang kotse at halos patakbong pumasok sa mansyon ng mga Sandoval, ang bahay kung saan siya lumaki, na ngayon ay parang isang malamig na kulungan. Naabutan niya ang kanyang ama, si Don Ricardo Sandoval, sa library nito.
Nakaupo ito sa kanyang malaking leather na upuan, may hawak na baso ng brandy, at napapaligiran ng mga libro na hindi naman nito binabasa. Ang mga ito ay palamuti lang, simbolo ng kapangyarihan at karunungan na gusto niyang ipakita sa mundo. "Hindi ko inaasahan ang pagbisita mo," sabi ni Don Ricardo nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa apoy na naglalaro sa fireplace. "Anong ginawa ninyo, Dad?" Direktang tanong ni Carolina. Ang boses niya ay nanginginig sa pinaghalong galit at kaba. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng gabi. Ginawa ang nararapat, ang protektahan ang pangalan ng pamilyang ito mula sa kahihiyan. Kahihiyan? Hindi makapaniwalang sagot ni Carolina. "Nagtanghalian lang ako kasama ang mga empleyado ko. Anong kahihiyan doon?" "Hindi sila basta empleyado, Carolina. Isa siyang construction worker," sabi ni Don Ricardo. Ang bawat salita ay may diin, na para bang iyon ang pinakamaruming salita sa mundo. "Nakita kita. Nakikipagtawanan ka sa isang lalaking marumi, pawisan, at amoy araw. Ibinababa mo ang iyong sarili. Ang pangalan niya ay Mateo," sigaw ni Carolina, hindi na napigilan ng sarili. "At isa siyang marangal na tao. Mas marangal pa kaysa sa mga kasosyo ninyo sa negosyo na ngumingiti sa inyo pero sinasaksak kayo patalikod." Tumayo si Don Ricardo. Ang kanyang presensya ay tila napuno ang buong silid, mabigat at nakakapanikip ng dibdib. "Wala kang alam sa mundo, Carolina. Akala mo lahat ng bagay ay tulad ng nasa mga fairy tale books. Ang mga taong tulad niya, may presyo sila. Lahat sila. Hindi siya ganoon. Talaga ba?" Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng kanyang ama. "Tingnan natin." Lumapit ito sa kanya, ang mga matay nakatitig ng diretso. "Layuan mo siya." Hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. Hindi sumagot si Carolina. Tumalikod na lang siya at mabilis na lumabas ng library. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Pagka-uwi niya sa kanyang penthouse, ang unang ginawa niya ay kunin ang kanyang cellphone. Kailangan niyang makausap si Mateo. Kailangan niyang magpaliwanag. O baka para lang marinig ang boses nito, para masigurong okay lang siya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero na ibinigay sa kanya ni Ana. Pinindot niya ang call button. Isang ring, 2 ring, 3 ring, naputol ang linya. Sinubukan niyang muli. Ganoon pa rin. Diretso sa voicemail. Isang hindi maipaliwanag, natakot ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit hindi niya ito sinasagot? Dahil ba galit ito? O may ginawa na ang kanyang ama? Ang buong gabi ay ginugol niya sa pag-aalala. Pabalik-balik siyang naglakad sa kanyang sala, yakap-yakap ang sarili. Ang bawat tunog ng sasakyan sa labas ay inaakala niyang balita. Hindi na niya natiis. Kinuha niya ulit ang kanyang susi at nagmaneho pabalik sa mansyon. Nadatnan niya ang kanyang ama sa parehong lugar, sa library, na para bang hindi ito umalis doon. "Ano ang ginawa mo kay Mateo?" tanong niya. Ang boses ay desperado na. Ngumiti si Don Ricardo, isang nangiting nakakakilabot. Itinaas nito ang kanyang baso. Binigyan ko siya ng isang alok, isang napakagandang alok na hindi niya matatanggihan. Pera, bulong ni Carolina, na puno ng pagkasuklam ang kanyang puso. Binigyan niyo siya ng pera para layuan ako. Lahat ng tao ay may presyo, anak. Oras na para matutunan mo iyan. Hindi niya tinanggap, di ba? Sabi ni Carolina. Isang biglaang pag-asa ang sumibol sa kanya. Alam niya, ramdam niya. Hindi ganoong tao si Mateo. Ang nangiti sa mukha ni Don Ricardo ay bahagyang nawala. Matigas ang ulo niya. Simpleng sabi nito. Kinukumpirma ang hinala ni Carolina. Nakahinga ng maluwag si Carolina, pero agad din itong napalitan ng takot. Kung hindi gumana ang pera, ano ang susunod na gagawin ng kanyang ama?
Huwag niyo siyang sasaktan, Dad. Please, pagmamakaawa niya. Uminom ng brandy si Don Ricardo at dahan-dahang ibinaba ang baso. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay walang anumang emosyon. Hayaan mo siya. Dad, kung pinili niya ang mahirap na daan, huminto ito sandali na tila ninanamnamang mga susunod niyang sasabihin. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang itsura ng impyerno. Ang mga salita ni Don Ricardo Sandoval ay hindi lang pagbabanta. Ito ay isang pangako. Lunes ng umaga, pagdating ni Mateo sa construction site, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Mang Tony. Mateo, pasensya na anak, sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pero kailangan ka raw tanggalin. Utos galing sa taas. Napatanga si Mateo. Ano po? Bakit daw po? Wala naman po akong ginagawang masama. Nagkibit-balikat si Mang Tony, halatang napipilitan lang. Wala silang sinabing dahilan. Basta yun daw ang utos. Pasensya na talaga. Walang nagawa si Mateo, kundi kunin ang kanyang mga gamit at umalis. Habang naglalakad siya papalayo, ramdam niya ang mga tingin ng kanyang mga dating kasamahan, mga tingin ng awa at pagtataka. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na balabal na pumulupot sa kanya. Pagkauwi niya, isa na namang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Ang may-ari ng kanilang inuupahan, si Aling Nena, ay naghihintay sa labas. Mateo, iho, sabi nito, ang muka ay gusot. Kailangan niyo na sanang umalis sa katapusan ng linggo. Po? Pero Aling Nena, bayad po kami hanggang sa susunod na buwan. Gulat na sabi ni Mateo. May bigla ang inspection daw kasi galing sa City Hall. Maraming ipinagbabawal, kaysa multahan ako, mas mabuting isara ko na lang muna ito. Palusot nito. Pero alam ni Mateo na hindi iyon ang totoong dahilan. Kilala niya si Aling Nena. May pumilit dito, may nanakot. Ang sumunod na mga araw ay naging isang bangungot. Naghahanap si Mateo ng trabaho sa bawat construction site na madaanan niya. Ang sagot ay palaging pareho. Pasensya na, puno na kami, o tatawagan ka na lang namin. Pero alam niyang hindi sila tatawag. Ang kanyang pangalan ay tila isang sumpa. Kumalat na ang balita. Isang hapon, habang pauwi si Mateo, matapos ang isa na namang araw ng kabiguan, kasama niya si Luna na tahimik na kumakain ng fishball. Naupo sila sa isang bangko sa isang maliit na parke. Ang pera niya ay paubos na. Ang pagkain nila ay sapat na lang para sa ilang araw. Ang desperasyon ay nagsisimula nang kumain sa kanyang pagkatao. Tay, bakit po hindi na kayo nagtatrabaho? Tanong ni Luna. Ang inosenteng tanong nito ay tumusok ng diretso sa puso ni Mateo. Ngumiti si Mateo. Isang pilit na ngiti. Nagpapahinga lang si tatay anak para mas marami tayong oras maglaro. Pinilit niyang makipaghabulan kay Luna pero ang kanyang mga paa ay mabigat at ang kanyang isip ay lumilipad. Paano na sila? Saan sila pupunta? Habang naglalaro sila, isang mamahaling sports car ang huminto sa tapat ng parke. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng isang perpektong plansadong suit. Matangkad, makisig, at mayroong aura ng kayamanan at kapangyarihan, lumapit ito sa kanila. Mateo Flores? Tanong ng lalaki. Ang boses ay may halong pagkaaliw, na tila nakatingin ito sa isang kakaibang insekto. Sino ka? Tanong ni Mateo. Agad na inilagay si Luna sa kanyang likuran. Ngumiti ang lalaki. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Franco de Villa, baka narinig mo na ang pangalan ko. Hindi. Pero alam ni Mateo na ang taong ito ay kabilang sa mundo ni Carolina. Anong kailangan mo? Wala naman, sabi ni Franco, habang pinapagpagan ang kunwaring alikabok sa kanyang mamahaling sapatos. Nagkataon lang na dumaan ako. Nakita kitang parang problemado. Balita ko, nawalan ka raw ng trabaho. Umigting ang panga ni Mateo.
Hindi yan problema mo. Pwede kitang tulungan. Alok ni Franco. Ang tono ay mapagbigay, pero ang mga mata ay nang iinsulto. Mayroon akong mga koneksyon. Isang tawag ko lang. Pwede kang magsimula ulit bukas na bukas din. Tinitigan siya ni Mateo. Sinusubukang basahin ang kanyang intensyon. Bakit mo ako tutulungan? Sumandal si Franco sa kanyang kotse at tiningnan si Mateo mula ulo hanggang paa. Sabihin na lang nating may malambot na puso si Carolina at ako, bilang fiancé niya, ay ayokong nakikita siyang nag-aalala sa mga bagay na hindi naman niya dapat problemahin. Fiancé. Ang salitang yon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Mateo. Fiancé, ikakasal na siya. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang pagpunta ni Carolina sa site, ang tulong, ang lahat ng yon. Hindi iyon interes, iyon ay awa. Awa para sa isang kawawang trabahador na pinaglaruan ng tadhana. Si Carolina ay may mabuting puso. Pagpapatuloy ni Franco na tila nasiyahan sa reaksyon ni Mateo. Minsan, napagkakamalan niya ang awa bilang pag-ibig. Naramdaman ni Mateo ang pag-init ng kanyang mga kamao. Gusto niyang suntukin ang mapanuyang mukha sa kanyang harapan, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi ko kailangan ng tulong mo, marising sabi ni Mateo. Tumawa si Franco, isang tawang mapang-asar. Bahala ka. Pero tandaan mo, Mateo, may mga lugar na para lang sa amin at may mga lugar na para lang sa inyo. Huwag mong subukang tumawid. Sumakay si Franco sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis. Nag-iwan ng alikabok at usok. Naiwan si Mateo na nakatayo roon. Yakap si Luna. Ang puso ay puno ng galit at kahihiyan. Fiancé. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang yon sa kanyang isipan. Habang naglalakad sila pauwi, nag-vibrate ang cellphone ni Mateo. Isang text message mula kay Carolina. Pwede ba tayong magkita? May paraan akong maisip para tulungan ka. Isang paraan na patas. Napatitig si Mateo sa screen. Ang kanyang pride at ang kanyang pagdududa ay naglalaban sa loob niya. Anong klasing laro ito? Anong klasing tulong ang inaalok ng babaeng malapit ng ikasal sa iba? Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko, Ana. Hindi rin siya nag-reply sa text ko. Naglalakad pabalik-balik si Carolina sa loob ng kanyang malawak na opisina. Ang tanawin ng syudad mula sa kanyang bintana ay tila nang aasar sa kanya. Napapalibutan siya ng kapangyarihan at yaman, pero hindi niya magawang kausapin ang isang tao na pinakamahalaga sa kanya ngayon. Baka po kailangan lang niya ng panahon, ma'am. Sagot ng kanyang assistant na si Ana mula sa intercom. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Panahon. O baka tuluyan na siyang sumuko. Bulong ni Carolina sa sarili. Hindi niya masisisi si Mateo. Alam niyang kagagawan lahat ng kanyang ama ang nangyayari dito. At si Franco, sigurado siyang may ginawa rin ito para lalong idiin si Mateo sa putik. Ang ideya na nag-aalok ng tulong si Franco ay nakakasuka. Hindi siya pwedeng sumuko. Ibinagsak niya ang sarili sa kanyang upuan at pilit na nag-isip. Ang pag-abot ng pera ay isang insulto kay Mateo. Ang pag-alok ng trabaho sa ilalim ng Sandoval Corporation ay lalo lang magpapakita na kontrolado siya ng kanyang ama. Kailangan niya ng isang solusyon na hindi nakasalalay sa pangalan ng Sandoval. Isang bagay na patas. Isang bagay na magbabalik sa dignidad ni Mateo. Bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang foundation ng kumpanya. Ang braso nito para sa corporate social responsibility. Sa loob ng maraming taon, ito ay naging isang paraan lang para makakuha ng tax deductions at magandang publisidad. Paano kung gagamitin niya ito para sa isang tunay na layunin? Ana, can you bring me all the files on our past CSR projects? Lalo na yung mga livelihood programs, kahit yung mga luma na, yung mga na-archive na. Sige po, ma'am. Ipapahanap ko po sa records section.
Ilang sandali pa, isang cart na puno ng mga maalikabok na folder ang dumating sa kanyang opisina. Sinimulan ni Carolina ang paghahalungkat. Karamihan sa mga ito ay mga paulit-ulit na proyekto. Tree planting, book donation drives, Christmas parties sa mga ampunan. Walang kahit anong makabuluhan. Napabuntong hininga siya, nawawalan na ng pag-asa. Hahawakan na sana niya ang huling folder nang may isang pangalan na nakaagaw ng kanyang atensyon. Isang pangalang pamilyar. Laguna Expansion Project. 20 years ago. Laguna. Iyon ang probinsyang nabanggit sa kanya ni Mateo. Doon daw sila dati nakatira, bago sila napadpad sa Maynila. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang folder. Ang laman nito ay mga technical report, mga blueprint ng isang pabrika, at mga financial statement. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, may isang mas manipis na folder na may markang Complaints and Settlements Closed. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga dokumento, mga liham mula sa mga maliliit na negosyante sa lugar. Mga reklamo tungkol sa pagtatapon ng kemikal sa ilog, mga ulat ng pagkamatay ng mga isda, mga pakiusap na humihingi ng tulong mula sa dambuhalang korporasyon na sumisira sa kanilang kabuhayan. Ang bawat pahina ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ito ba ang kumpanyang ipinagmamalaki niya? At pagkatapos, nakita niya ito. Isang listahan ng mga negosyong nagsampa ng formal na reklamo, mga negosyong binayaran para manahimik. At sa gitna ng listahan, isang pangalan ang tila lumundag mula sa papel at sumampal sa kanya. Flores Bakery. May-ari, Antonio Flores. Flores. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang pinakamatandang accountant ng kumpanya, isang lalaking nagtatrabaho na para sa kanyang ama bago pa man siya ipanganak. Mang Ruben, si Carolina po ito. May itatanong lang po sana ako tungkol sa isang lumang proyekto, ang Laguna Expansion Project. Sa kabilang linya, narinig niya ang biglaang pagbabago sa paghinga ni Mang Ruben. Isang pag-aalangan. Naku ma'am, matagal na po yun. Hindi ko na po masyadong natatandaan. Please Mang Ruben, pakiusap ni Carolina. Ang boses ay nanginginig na. Importante po ito. May naalala po ba kayo tungkol sa mga reklamo? Sa isang panaderya? Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay isang mabigat na buntong hininga. Opo, ma'am. Mahinang sagot nito. Ang Flores Bakery, isa sila sa pinakamaingay. Ayaw tumanggap ng bayad. Ang gusto nila, itigil ang operasyon. Pero may utos po galing sa itaas, kay Don Ricardo. Anong utos? Tanong ni Carolina. Kahit na parang alam na niya ang sagot. Ang utos po ay, gawin ang lahat ng kailangan para matapos ang problema. Pagkababa niya ng telepono, nanginginig ang buong katawan ni Carolina. Bumalik siya sa folder at kinalkal ang pinakailalim. Doon, nakita niya ang isang piraso ng papel na hindi niya napansin kanina. Isang internal memo. Nakita niya ang pirma sa ibaba, ang pamilyar na pirma ng kanyang ama. At ang utos na nakasulat, settle all complaints at all costs necessary. Avoid media involvement. Proceed with the expansion. Napatitig si Carolina sa dokumento. Ang puso niya ay parang pinipiga. Hindi lang pala awa ang nararamdaman niya para kay Mateo. Hindi lang ito basta paghanga. Ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya, ay magkadugtong pala sa isang paraan na hindi niya inaakala. Magkadugtong sa isang kasalanan. Isang sikretong nakabaon sa loob ng 20 taon. Ang biyahe mula sa opisina, pabalik sa mansyon ng mga Sandoval ay parang isang masamang panaginip para kay Carolina. Ang bawat pagliko ng kalsada, bawat pulang ilaw sa trapiko ay nagpapabagal sa oras. Pinapatagal ang kanyang paghihirap. Hawak niya ng mahigpit ang manibela. Ang mga buko ng kanyang daliri ay namumuti. Ang folder na naglalaman ng katotohanan ay nakaupo sa passenger seat, parang isang bomba
na malapit nang sumabog. Hindi na siya kumatok. Dire-diretso siyang pumasok sa library, kung saan, gaya ng inaasahan, naroon ang kanyang ama. Nakaupo sa kanyang trono, nagbabasa ng dyaryo na para bang wala siyang anumang inaalala sa mundo. Hindi nagsalita si Carolina. Lumapit siya sa malaking mesa na gawa sa mahogany at inihagis ang folder sa ibabaw nito. Ang tunog ng pagbagsak ng folder ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang dyaryo, isang bahid ng inis ang makikita sa kanyang mukha. Ano na naman ito, Carolina? Flores Bakery, sabi ni Carolina. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Antonio Flores, Laguna Expansion Project. Naaalala niyo po ba? Sa isang saglit lang, nakita ni Carolina ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ama. Isang kislap ng pagkagulat, pero kasing bilis din itong nawala, napalitan ng pamilyar na malamig na maskara. Isang maliit na bagay mula sa nakaraan, sabi nito. Itinuon ang pansin pabalik sa dyaryo. Huwag mong halongkatin ang mga bagay na matagal nang nakabaon. Isang maliit na bagay? Sigaw ni Carolina. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang boses ay basag. Sinira ninyo ang buhay nila. Sinira ninyo ang kabuhayan ng buong pamilya ni Mateo. At tinawag nyo lang itong isang maliit na bagay. Sa wakas, ay ibinagsak ni Don Ricardo ang dyaryo. Tumingin ito sa kanya, hindi na sinusubukang itago ang galit sa kanyang mga mata. Iyon ang halaga ng progreso, Carolina. May mga nasasagasaan para umasenso ang mas nakararami. Ang Sandoval Corporation ay nagbigay ng libu-libong trabaho sa Laguna. Ang sakripisyo ng iilan ay para sa ikabubuti ng lahat. Sakripisyo o kasakiman? Ganti ni Carolina. Binayaran niyo sila para manahimik. Tinakpan ninyo ang dumi ng kumpanya gamit ang pera. Ganyan ba talaga kayo, Dad? Lahat na lang ba ay nabibili? Oo, dagundong ng boses ni Don Ricardo, tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang anyo ay parang isang nagbabantang anino. Lahat ay may presyo, at ang pamilyang ito ay nagbayad ng pawis at dugo para marating kung nasaan tayo ngayon. Hindi ko hahayaang sirain yan ng isang hamak na construction worker. Hindi niya sinisira. Umiiyak na, sabi ni Carolina. Kayo ang sumisira sa lahat. Lumapit si Don Ricardo sa kanya. Ang muka'y ilang pulgada na lang ang layo. Ang kanyang boses ay bumaba. Naging isang mapanganib na bulong. At ano ngayon ang gagawin mo, ha? Sasabihin mo sa kanya ang lahat? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Sige, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya na ang pamilya ng babaeng gusto niya ang dahilan ng lahat ng paghihirap nila. Sabihin mo sa kanya na ang Sandoval Corporation ang sumira sa pangarap ng kanyang ama. Huminto siya at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. At sa sandaling gawin mo yan, Carolina, hindi mo lang sisirain ang kumpanya, hindi mo lang wawasakin ang pangalan ng pamilya natin. Patutunayan mo rin ang lahat ng sinabi ko. Anong ibig mong sabihin? Bulong ni Carolina, ang kanyang puso ay dinudurog ng bawat salita. Patutunayan mo na ang paglapit mo sa kanya mula pa sa simula ay talagang nakakasira. Na ikaw ang magdadala ng kapahamakan sa buhay niya. Na ako ay tama. Napaatras si Carolina na parang sinampal. Bawat salita ng kanyang ama ay isang lason. Tama siya. Kung sasabihin niya ang totoo kay Mateo, paano siya nito titingnan? Hindi na bilang Carolina, kundi bilang isang Sandoval, ang anak ng taong sumira sa kanyang pamilya. Ang lahat ng kanilang pinagsamahan, gaano man kaikli, ay magiging isang malaking kasinungalingan. Tinalikuran niya ang kanyang ama at tumakbo palabas ng bahay. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho ng walang patutunguhan. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi.
Nakahinto siya sa isang madilim na kalsada. Ang makina lang ng kotse ang maririnig. Napasubsob siya sa manibela, humahagulgol. Sira na ang lahat. Nasa gitna siya ng kawalan ng pag-asa nang biglang tumunog ang cellphone ng kanyang ama na naiwan pala niya sa loob ng kotse. Hindi niya ito pinansin. Pero tumawag ulit ito nang may pagpupumilit. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng tumatawag. Isang kilalang editor ng isang sikat na tabloid. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, sinagot niya ito, pero itinago niya ang kanyang boses. "Ricardo," sabi ng boses sa kabilang linya. "Nakuha ko ang tip mo. Magandang istorya. Mayaman na CEO, nabighani sa isang pobreng obrero. Parang teleserye. Bukas na bukas, nasa front page na ito." Nanigas si Carolina sa kanyang kinauupuan. Naramdaman niya ang pag-akyat ng yelo sa kanyang mga ugat. Naintindihan niya na ngayon. Ang kanyang ama, nang mapagtantong nawawalan na ito ng kontrol, ay nagpasya ng gamitin ang kanyang huling sandata. Ang pagsira sa reputasyon ni Mateo sa harap ng buong mundo. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang wala itong pakialam sa kadilimang bumabalot sa buhay ni Mateo. Maaga siyang umalis ng bahay, kahit wala namang pupuntahan. Ang pananatili sa loob ng maliit na kwarto ay parang sinasakal siya. Kailangan niyang maglakad-lakad, mag-isip. Habang naglalakad sa isang mataong kalye, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Sa isang newsstand sa kanto, isang grupo ng mga tao ang nagkukumpulan. Ang pinag-uusapan nila ay ang front page ng isang tabloid. Ang litrato sa dyaryo ay malaki at hindi maikakaila. Isang kuha ito sa labas ng construction site. Siya at si Carolina nag-uusap. Ang mukha ni Carolina ay puno ng pag-aalala. Ang mukha niya puno ng pagkalito. At ang headline na nakasulat sa malalaki at mapulang letra ay sumisigaw. Mayaman na CEO, niloloko ng obrerong gustong magkapera. Naramdaman ni Mateo na parang umikot ang kanyang paligid. Ang mga bulungan ng mga tao ay biglang naging malakas na ingay sa kanyang tenga. Kawawang babae. Mukhang mabait pa naman. Ganyan talaga, yang mga mahihirap, gagawin lahat para yumaman. Mukha pa lang, mukhang pera na. Hindi na niya kinaya. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang puso niya ay dumadagundong sa galit at kahihiyan. Paano? Sino ang kumuha ng litratong yon? Sino ang gumawa ng kwentong ito? Si Don Ricardo, si Franco de Villa. Ang mga pangalan nila ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ba yung impyernong sinasabi nila? Ang sirain ng nag-iisang bagay na natitira sa kanya, ang kanyang pangalan at dignidad. Dumiretso siya sa isang maliit na karinderya para kumalma, umorder ng kape na hindi naman niya ininom. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paano niya haharapin si Luna? Paano kung makita ito ng mga kaklase niya? Habang nakaupo siyang tulala, isang anino ang tumabon sa kanyang mesa. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang taong pinakakinamumuhian niya sa lahat. Si Don Ricardo Sandoval. "Magandang umaga," sabi nito. Ang boses ay kalmado, na lalong nagpagalit kay Mateo. "Anong kailangan niyo?" Malamig na tanong ni Mateo. "Hindi pa ba kayo tapos sa paninira sa akin?" Umupo si Don Ricardo sa tapat niya na parang walang nangyari. May inilapag ito sa mesa. Isang pamilyar na folder. "Hindi ako naparito para sirain ka," sabi nito. "Naparito ako para imulat ka sa katotohanan." Binuksan nito ang folder. Ang mga dokumento sa loob ay luma na at naninilaw. Pero ang mga salitang nakasulat ay malinaw. Laguna Expansion Project. Mga reklamo. Flores Bakery. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang pangalan ng panaderya ng kanyang ama. Ang panaderyang ipinundar nito mula sa wala. Ang panaderyang unti-unting namatay dahil sa biglaang pagkalugi
Ayon sa sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang noon. Ang kumpanya niyo, bulong ni Mateo, hindi makapaniwala. Kayo ang dahilan. Oo, simpleng sagot ni Don Ricardo. At ang masakit na katotohanan, Mateo, ay alam na ito ng anak ko. Matagal na. Napatitig si Mateo sa matandang lalaki. Ano? Bakit sa tingin mo siya lumapit sa'yo? Pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang bawat salita ay isang patalim na tumataraki sa puso ni Mateo. Dahil sa konsensya, dahil sa awa, isa kang proyekto para sa kanya. Isang paraan para gumaan ang kanyang pakiramdam sa kasalanan ng aming pamilya. Sinungaling, sigaw ni Mateo, pero ang kanyang boses ay walang lakas. Talaga ba? Inilapit ni Don Ricardo ang mukha nito. Isipin mo, isang CEO, isang bilyonarya. Bakit siya magkaka-interes sa isang hamak na construction worker? Pag-ibig, huwag kang magpatawa. Ito ay pagbabayad utang. Isa kang charity case, Mateo. Ang bawat salita ay tumama. Ang pagpunta niya sa site, ang alok na tulong, ang text message kagabi. May paraan akong maisip para tulungan ka. Isang paraan na patas. Patas na paraan para bayaran ang utang ng kanyang pamilya. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ni Mateo ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang nawasak na puso. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Pinaglaruan siya. Ginamit. Mula sa simula. Tumayo si Don Ricardo. Ang mga taong tulad namin, iho, ganito kami natutulog ng mahimbing sa gabi. Binabayaran namin ang aming mga kasalanan. At ikaw ang presyo. Umalis si Don Ricardo. Iniwan si Mateo na tulala at basag. Pagkauwi niya sa kanilang kwarto, nandoon si Carolina. Naghihintay sa labas. Ang mukha nito ay namumugto. Puno ng pag-aalala. Mateo, sabi nito, akmang lalapit. Nakita mo ba? Nakita ko, putol ni Mateo. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Walang emosyon, walang buhay. Lumapit siya sa pinto at binuksan ito. Hindi tumitingin sa kanya. Mateo, magpapaliwanag ako. Hindi totoo yung... Tapos na tayo, Carolina. Sabi niya, ang bawat salita ay mabigat. Please, makinig ka. Pagmamakaawa nito, ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Humarap si Mateo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Carolina ang mga mata niya. Wala na ang dating init, ang dating pride. Ang nandoon na lang ay isang malamig at basag na kawalan. Ang awa mo, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Isoli mo. Hindi namin kailangan. Isinara niya ang pinto ng malakas. Narinig niya ang paghikbi ni Carolina sa labas. Pero hindi niya ito pinansin. Sumandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Nasa labas si Carolina, sa gitna ng ulan na biglang bumuhos, basang-basa. Pero hindi niya ito alintana. Talo na siya. Nawala na si Mateo. Nanalo na ang kanyang ama. O baka iyon lang ang akala niya. Dahan-dahan, itinaas ni Carolina ang kanyang ulo. Sa gitna ng kanyang mga luha, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy ng determination. Sa loob ng 2 araw, naglaho si Carolina Sandoval na parang bula. Ang kanyang cellphone ay hindi makontak. Ang kanyang penthouse ay madilim at walang tao. Maging ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Ana ay walang ideya kung nasaan siya. Ang tanging palatandaan na buhay pa siya ay ang isang maikling text message na natanggap ni Ana noong unang gabi. Huwag mo akong hahanapin, okay lang ako. Sa Sandoval Corporation, ang bulungan ay kasing lakas ng ugong ng aircon. Ang tabloid na naglalaman ng iskandalo ay nakakalat sa bawat mesa. Si Don Ricardo at Franco de Villa ay naglalakad sa mga pasilyo na may halong pag-aalala
at hindi maitatagong pagtatagumpay. Ang plano nila ay gumagana. Si Carolina ay nasaktan, nagtatago, at malapit ng sumuko. Sa ikatlong araw, biglang tumunog ang telepono sa opisina ni Ana. Isang unknown number. "Hello!" Kinakabahang sagot ni Ana. "Ana, ako to." Nakahinga ng maluwag si Ana. "Ma'am, saan po kayo nagpunta? Nag-aalala po kami sa inyo." Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang boses ni Carolina na kilala niya. Wala ang dating init, wala ang pag-aalangan. Ang boses na naririnig niya ngayon ay kalmado, malamig, at matalas na parang salamin. "May ipapagawa ako sa'yo," sabi ni Carolina. "Tawagin mo ang lahat ng media outlet. Magpatawag ka ng isang emergency press conference dito sa main hall ng Sandoval Tower ngayong 3:00 ng hapon." "Po? Press conference? Para saan po, ma'am?" "Para itanggi ang mga nasa dyaryo. Basta gawin mo ang sinabi ko," utos ni Carolina. "Emergency. Very important. At Ana, siguraduhin mong darating ang lahat." Pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. Kumalat ang balita na parang apoy. Isang emergency press conference sa loob lang ng 1 oras. Ang lobby ng Sandoval Tower ay napuno ng mga reporter, mga cameraman, at mga host ng talk show. Lahat sila ay naroon para sa isang bagay: dugo. Inaasahan nila ang isang madramang pagtanggi, mga luha, o marahil ang pinakahihintay na anunsyo ng kasal ni na Carolina at Franco para matapos na ang issue. Nang makarating ang balita kay Don Ricardo, napangiti ito. Sa wakas, sumusuko na ang kanyang anak. Tinawagan niya si Franco. "Magkita tayo sa press con. Panahon na para ipakita sa lahat kung sino ang dapat niyang piliin." Eksaktong 3:00 ng hapon, ang conference hall ay siksikan at maingay. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil, parang kidlat sa loob ng isang saradong silid. Pumasok si Don Ricardo at Franco de Villa na para bang sila ang mga hari ng gabi. Umupo sila sa pinakaharap na hilera. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng kumpiyansa. Nagbubulungan sila at bahagyang tumatawa, sigurado sa kanilang tagumpay. Biglang bumukas ang isang pinto sa gilid ng stage. Tumahimik ang lahat. Lahat ng kamera ay napunta sa direksyon na yon. Lumabas si Carolina. Hindi siya nakasuot ng karaniwang power suit. Ang suot niya ay isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay maputla at bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Pero ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang paglakad ay marahan ngunit desidido. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang pamilyar na folder. Naglakad siya papunta sa podium, nilalampasan ng kanyang ama at si Franco na para bang hindi niya sila nakikita. Bawat hakbang niya ay sinusundan ng daan-daang flash ng kamera. Pagdating niya sa harap ng mikropono, hindi siya agad nagsalita. Hinayaan niyang tumahimik ang buong silid. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa isang kamera sa gitna, na para bang may isang tao siyang tinitingnan. Sa kabilang panig ng screen, huminga siya ng malalim. "Magandang hapon sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa buong hall. "Alam ko kung bakit kayo lahat nandito. Nabasa ninyo ang mga dyaryo, narinig ninyo ang mga tsismis." Isang ngiti, isang malungkot at mapait na ngiti, ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Pero hindi ako nandito para pag-usapan ang personal kong buhay." Tumingin siya ng diretso sa kamera. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyong hindi pa nakikita ng sinuman sa kanya dati. "Nandito ako." Huminto siya sandali, hinahayaan ang bawat salita na magkaroon ng bigat. Para aminin ang mga kasalanan ng Sandoval Corporation. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manonood. Ang buong silid ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Maging ang mga flash ng kamera ay tumigil.
Ang huling baraha ay nailatag na sa mesa. Sa isang maliit at maingay na karinderya, sa kabilang panig ng syudad, si Mateo Flores ay nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang pagkain ay hindi pa nagagalaw. Sa loob ng 3 araw, para siyang isang naglalakad na patay. Walang trabaho, walang direksyon, at may pusong basag. Ang maliit na telebisyon na nakasabit sa dingding ng karinderya ay nagpapakita ng isang live broadcast. Hindi niya ito pinapansin hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na pangalan. Isang biglaang press conference na ipinatawag ni Miss Carolina Sandoval. Biglang napalingon si Mateo. Sa screen, nakita niya ito. Nakatayo sa isang podium, napapaligiran ng mga kamera. Ang kanyang puso ay biglang kumirot. Gusto niyang ilipat ang channel. Gusto niyang umalis, pero hindi niya magawa. May kung anong pumipigil sa kanya na gumalaw. Nakatayo si Carolina sa harap ng daan-daang tao, pero para sa kanya, isa lang ang kanyang kinakausap. Umaasa siyang nanonood ito. Binuksan niya ang folder. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Tapos na ang panahon ng takot. 20 taon na ang nakalipas. Simula niya, ang kanyang boses ay matatag. Ang Sandoval Corporation ay nagtayo ng isang pabrika sa Laguna. Ang proyektong ito ay nagdulot ng malawakang pagkasira ng kalikasan. Ilog na namatay, lupa na nalason. Sa unang hilera, nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng pagkagulat at ngayon ng purong galit. Si Franco de Villa naman ay nakatulala lang, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Hindi sila pinansin ni Carolina. Nagpatuloy siya. Maraming maliliit na negosyo ang nalugi. Maraming pamilya ang nawalan ng kabuhayan. At ang Sandoval Corporation, sa ilalim ng pamumuno ng aking ama, si Ricardo Sandoval, ay alam ang lahat ng ito. Napatitig si Mateo sa telebisyon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang mga salitang sinasabi ni Carolina, ang mga detalyeng binabanggit niya, ay tumutugma sa mga pira-pirasong alaala mula sa kanyang pagkabata. Ang unti-unting paghina ng kanilang panaderya. Ang lungkot sa mga mata ng kanyang ama. Ang biglaang pag-alis nila sa probinsya. Hindi maaari. Sa halip na tumulong, pagpapatuloy ni Carolina, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang emosyon. Binayaran ng kumpanya ang mga biktima para sa kanilang katahimikan. Tinakpan nila ang katotohanan gamit ang pera. Isa sa mga negosyong yon ay ang Flores Bakery. Nagsimula ang kaguluhan sa mga reporter, mga bulungan, mga pag-click ng kamera. Ang pangalan ni Don Ricardo ay sinisigaw na. Pero tiningnan lang ni Carolina ang kanyang ama, mata sa mata. Itinago ninyo ito sa loob ng 20 taon, Dad, pero tapos na ang pagtatago. Humarap siyang muli sa mga kamera. Dahil dito, sa araw na ito, bilang CEO ng Sandoval Corporation, ako ay formal na. Huminto siya at huminga ng malalim. Nagbibitiw sa aking tungkulin. Isang malakas na hiyawan ang pumuno sa buong silid. Si Don Ricardo ay napasigaw sa galit. Si Franco ay napahawak sa kanyang ulo. At hindi lang yan. Dagdag pa ni Carolina, ang kanyang boses ay lumalakas. Tinatabunan ng ingay. Tinatanggihan ko na rin ang lahat ng aking mana. Lahat ng parte ko sa yaman ng pamilyang ito dahil ang isang pamana na itinayo sa kasinungalingan at pagdurusa ng iba ay hindi isang pamana. Isa itong sumpa. Napatayo si Mateo. Ang mga tao sa karinderya ay nakatingin na rin lahat sa telebisyon, hindi makapaniwala. Nagbibitiw, tinatanggihan ng mana. Biglang naintindihan ni Mateo ang lahat. Ang bigat ng sakripisyo ni Carolina ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa kanyang galit at pagdududa. Hindi ito awa, hindi ito pagbabayad utang. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas totoo. Ang mga luha ay nagsimula
nang mamuo sa kanyang mga mata. Pero hindi niya ito pinahidan. Hinayaan niya silang makita ng buong mundo. Ang pamana na gusto kong iwan ay hindi pera o kapangyarihan. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag na. Ito ay ang katotohanan. At ang paghingi ng tawad. Tumingin siya ng diretso sa kamera na para bang nakikita niya si Mateo sa kabilang dulo. At para kay Ginoong Mateo Flores at sa kanyang pamilya, patawarin niyo ako. Pagkasabi niya noon, tumalikod na siya sa podium. Hindi na niya pinansin ang kaguluhan. Ang mga tanong na isinisigaw, ang galit na mukha ng kanyang ama. Naglakad siya papalayo. Hindi na nag-isip si Mateo. Ibinagsak niya ang ilang barya sa mesa para sa kanyang hindi naggalaw na pagkain. At pagkatapos ay tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng karinderya. Tumakbo siya sa gitna ng kalsada, hindi alintana ang mga busina ng sasakyan. Tumakbo siya na parang ang buhay niya ay nakasalalay dito. Iisa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang makarating sa kanya. Lumabas si Carolina mula sa gusali ng Sandoval Corporation, diretso sa gitna ng kaguluhan. Ang mga reporter ay parang mga buwitre na gustong dumagit sa kanya. Itinututok ang kanilang mga kamera at mikropono sa kanyang mukha. Ma'am Carolina, ano po ang susunod ninyong gagawin? Totoo po bang bangkarote na ang kumpanya? May plano po ba kayong kasuhan ng inyong ama? Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Itinutulak ang mga taong humaharang sa kanya. Wala siyang patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makaalis sa lugar na yon. Ang toring naging kanyang kulungan sa loob ng maraming taon. Ang ulan na namuo kanina ay nagsimula ng bumuhos, kasabay ng mga luhang hindi na niya napigilan. Nababasa ang kanyang buhok at damit, pero hindi niya ito alintana. Ang lamig ng ulan ay walang-wala kumpara sa lamig na nararamdaman niya sa loob. Mag-isa na siya. Tinakwil ang kanyang pamilya, iniwan ang kanyang yaman, at nawala ang tiwala ng lalaking pinakamamahal niya. Habang naglalakad siya, sa gitna ng kalsada, sa gitna ng ulan at ingay, narinig niya ang isang sigaw. Carolina! Isang boses na mas malakas kaysa sa kulog. Isang boses na kaya niyang kilalanin kahit saan. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa di kalayuan, tumatakbo papalapit sa kanya si Mateo. Basang-basa rin sa ulan, humihingal. Pero ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya. Natigilan si Carolina. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento. Nang makarating si Mateo sa harap niya, hindi ito nagsalita. Wala siyang sinabi, walang tanong, walang paliwanag na hinanap. Sa halip, ginawa niya ang tanging bagay na mahalaga sa sandaling iyon. Niyakap niya si Carolina, isang yakap na mahigpit, isang yakap na nagsasabing, naiintindihan ko. Isang yakap na nagsasabing, nandito ako. Isang yakap na nagpapatawad. Sa loob ng bisig ni Mateo, sa gitna ng malakas na ulan, tuluyan ng humagulgol si Carolina. Inilabas niya ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagod. At si Mateo, na natili lang doon, yakap siya, hinahayaang ang ulan, ang maghugas sa kanilang mga sugat. Patawad! Bulong ni Mateo sa kanyang buhok. Patawarin mo ako sa hindi ko pakikinig. Sa hindi ko pagtitiwala. Umiling si Carolina. Wala kang kasalanan. Sagot niya. Ako dapat ang... Shhh! Sabi ni Mateo, lalong hinigpitan ng yakap. Tapos na. Ang mahalaga, magkasama na tayo. 6 na buwan ang lumipas. Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay pumuno sa isang maliit at simpleng tindahan. Isang maliit na karatula ang nakasabit sa labas. Nakasulat dito sa magandang sulat kamay. Flores Bakery. Sa loob, si Carolina, na nakasuot ng simpleng bestida at apron, ay abala sa pag-aayos ng mga pandesal sa tray. Ang dating CEO ay wala ng bakas.
Ang babaeng naroon ngayon ay may ngiti sa labi, isang ngiting totoo at hindi napipilitan. Ginamit niya ang natitirang personal niyang ipon para itayo muli ang negosyong sinira ng kanyang pamilya. Hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang isang bagong simula. Si Don Ricardo Sandoval ay nahaharap sa maraming kaso mula sa iba pang mga biktima ng Laguna Project. Ang kanyang imperyo na itinayo sa kasinungalingan ay unti-unti nang bumabagsak. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Bitbit ang isang sakong harina sa kanyang balikat. Ang kanyang mga braso ay mas lalong tumigas dahil sa trabaho, pero ang kanyang mga mata ay puno ng saya. Delivery para sa pinakamagandang panadera sa buong mundo. Biro niya. Lumapit si Carolina at pinunasan ng kaunting harina sa pisngi ni Mateo. "Salamat, mahal," sagot niya at hinalikan ito ng mabilis. Mula sa likod ng tindahan, lumabas ang isang masayang batang babae. "Mommy! Daddy! Tingnan niyo po!" Sigaw ni Luna. Hawak-hawak ang isang maliit na cake na siya mismo ang nagdekorasyon. Medyo tabingi ang icing at ang mga litrang "Happy Birthday, Luna" ay hindi pantay-pantay. Pero para sa kanilang tatlo, iyon ang pinaka-perpektong cake sa buong mundo. Ngumiti si Carolina at Mateo. Lumuhod sila para maging ka-level si Luna at niyakap nila itong dalawa. Isang pamilya. Isang tunay na pamilya na binuo hindi ng dugo o ng yaman, kundi ng pagpapatawad, pagtanggap, at pagmamahal na pinaglaban. Habang pinapanood nilang hipa ni Luna ang kandila sa kanyang cake, alam ni Carolina na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tunay na pamana. Hindi ito isang korporasyon o isang malaking mansyon. Ang kanyang pamana ay ang init ng bagong lutong tinapay sa umaga, ang tawa ng isang masayang bata, at ang mainit na yakap ng lalaking nagturo sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng buhay.